Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Texas, October 2, 2020. Ang lungsod ng Carrollton, isang tahimik na suburb ng Dallas na puno ng mga karaniwang single-story na kabahayan. Nagsimula ang kwento sa 1100 MacArthur Drive, ang leasing office ng Green Tree Apartment Community. Isa lamang itong ordinaryong umaga ng taglakas. At para sa mga empleyado, isa na namang karaniwang araw ng trabaho. Bandang 9:09 ng umaga, abala ang mga empleyado sa kanilang kape at naghahanda para salubungin ang mga residente at mga taong interesado sa pag-upa ng apartment. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang marinig nila ang sunod-sunod na malalakas na putok mula sa parking lot sa labas. Ilang sandali walang makagalaw. Pagkatapos agad na pumasok ang takot at pagkalito. Mabilis na nagtungo ang mga empleyado sa salamin na pintuan ng gusali upang isara at harangan ito. Natatakot sila na baka may isang armadong tao na pumasok sa loob. Sa pamamagitan ng malalaking salaming bintana, nasaksihan nila ang isang eksenang hinding-hindi nila makakalimutan. Sa mismong harapan ng entrance, sa mga konkretong hagdan, isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim mula sa ulo hanggang paa, ang kumprontasyon kay Alisa Berkiti, isang 24-year-old nilang katrabaho. Desperado si Alisa na makapasok sa loob. Paulit-ulit siyang kumakatok sa salamin habang sinusubukang makalayo. Ngunit patuloy siyang sinasaktan ng lalaki gamit ang isang hunter's knife. Sa loob ng gusali, walang makapagsalita o makalapit. Natatakot ang mga empleyado na kapag binuksan nila ang pinto, baka makapasok din sa loob ang sospek. Makalipas lamang ang ilang segundo, bigla itong tumigil, tumalikod at kalmadong naglakad palayo. Naiwan si Alisa sa mga hagdan, malubhang nasukatan. Agad na nagsimula ang sunod-sunod na tawag sa emergency services. Mabilis na dumating ang mga pulis at paramedics sa lugar. Agad ding isinara ang parking lot upang maprotektahan ang crime scene. Ginawa ng mga first responders ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit napakalubhan ng mga natamong pinsala ni Alisa. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaligtas. Nagsimula ang mga investigador na kausapin ng mga saksi. Sa mga ganitong insidente, maaaring maapektuhan ang alaala ng isang tao dahil sa matinding takot at pressure. Ngunit kakaiba ang investigasyong ito. Halos pare-pareho ang kwento ng bawat saksi. Inilarawan nila ang sospek bilang isang matangkad na lalaking maitim, nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa at may takipang muka. Ayon sa mga saksi, kumikilos ito ng may malaking kumpiyansa na para bang alam na alam niya kung sino ang pakay niya. Naniniwala ang mga investigador na mayroon na silang malinaw na paglalarawan sa sospek. Ang susunod na hakbang sana ay simple lamang. Maglabas ng alerto at simulang hanapin ang isang matangkad na lalaking maitim na tumutugma sa paglalarawan ng mga saksi. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, may isang taong biglang pumasok sa police tape. Siya ay si Teresa, ang ina ni Alisa. Sinubukan siyang kausapin ng mga detective. Inilarawan nila ang sospek, umaasang baka may maisip siyang taong kilala ni Alisa na maaaring tumugma sa description. At dito nagsimulang magkaroon ng malaking pagbabago ang investigasyon. Sa halip na pag-isipan ang paglalarawan ng mga saksi, agad na sinabi ni Teresa na alam niya kung sino ang responsable. Wala siyang pag-aalinlangan nang ibigay niya sa mga detective ang isang pangalan, Andrew Bird. Agad na nagsagawa ng background check ang mga investigador. Si Andrew Bird ay 31 years old. May regular siyang trabaho, nagmamay-ari ng maayos na bahay at sa unang tingin, tila namumuhay siya ng tahimik at normal. Pero may isang malaking problema. Puti si Andrew. Kung ganon, paano magiging posible na siya ang gumawa ng krimeng ito sa harap ng napakaraming saksi?
kung lahat sila ay kumbinsidong isang lalaking maitim ang nakita nila. Ang malaking pagkakasalungat na ito ang agad naging isa sa pinakamalaking misteryo sa buong kaso. Para maunawaan kung paano umabot sa ganitong punto ang mga investigador, kailangan nating bumalik sa 2 taon bago ang insidenteng naganap sa parking lot. Noong 2018, unang nakakilala sina Andrew at Alisa. Nagsimula ang kanilang kwento sa isang napakasimpleng paraan sa pamamagitan ng isang sikat na dating app. 2 taong nasa magkaibang yugto ng kanilang buhay ang nagkakilala. Sa isang panig, isang batang babae na nagsisimula pa lamang bumuo ng sariling kinabukasan. Sa kabilang panig naman, isang mas matandang lalaki na may matatag na trabaho, magandang kalagayan sa buhay, sariling bahay at maayos na kabuhayan. Ang nagsimula bilang isang maikling relasyon ay nauwi sa isang hindi inaasahang pagbubuntis. At para sa akin, dito nagsimulang lumitaw ang tunay na problema. Sa ganitong sitwasyon, kadalasan ay may 2 maaaring piliin ang mga taong sangkot. Maaari silang maghiwalay ng maayos at magpatuloy sa kani-kanilang buhay o maaari nilang subukang bumuo ng isang pamilya. Pero hindi iyon ang nangyari rito. Sa halip, mas naging komplikado at puno ng tensyon ang kanilang sitwasyon. Bago pa man ipanganak si Willow, nagbigay na si Andrew kay Alisa ng isang matinding kondisyon. Gusto niyang mapas sa kanya ang buong legal at pisikal na kustodiya ng kanilang magiging anak na babae. Mula pa sa simula, malinaw na nais niyang siya ang magkaroon ng pangunahing kontrol at hindi niya gustong pantay na paghahatian ang parental rights. Mas malaki ang kanyang financial resources, mas matatag ang kanyang living situation, at kaya rin niyang kumuha ng mga bihasang abogado. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang mga bagay na iyon bilang paraan upang magkaroon ng malaking bentahe sa kanilang legal na labanan. Sa mga usaping may kinalaman sa custody, karaniwang tinitingnan ng family court ang financial stability at living conditions ng bawat magulang. Dahil dito, nakaramdam si Alisa ng matinding pressure. Alam niyang hindi pantay ang kanilang sitwasyon. Araw-araw napapaalala sa kanya na ang limitadong resources niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Noong July 23, 2019, ipinanganak ang kanilang anak ni si Willow. Kasabay ng pagdating ni Willow, tuluyang nagsimula ang legal na laban ng kanyang mga magulang. Naging mahaba at nakakapagod ang proseso dahil sa mga usapin tungkol sa visitation schedules, child support at parental rights. Walang balak si Alisa na basta isuko ang kustodiya ng kanyang anak, kaya kinuha niya ang bawat trabahong maaari niyang pasukan. Kabilang na ang kanyang trabaho sa leasing office ng isang real estate community. Masipag siyang nagtrabaho upang mapatunayan sa family services at sa korte na kaya niyang maging isang responsable, maaasahan at mabuting magulang. Pagsapit ng tagsibol ng 2020, tila sa wakas ay nagkaroon na ng maayos na solusyon ang kanilang alitan. Nagkasundo ang 2 panig sa isang formal na settlement. Napagkasundoan nila ang shared custody schedule at ang mga itinakdang child support payments. Sa papel, tapos na ang kanilang legal na laban. Napermahan na ang mga dokumento at tila maaari na silang magsimulang muli at magpatuloy sa kani-kanilang buhay. Pareho silang nagsimulang ayusin ang kanilang personal na buhay. Si Alisa naman ay nagsimulang makipag-date sa isang batang lalaki na nagngangalang Ben. Nagpatuloy rin sa kanyang buhay si Andrew. Noong April 2020, may bagong babaeng dumating sa kanyang buhay, si Holly Elkins. Isipin mong dahil sa mga bagong relasyon, tuluyan ang mapupunta sa magkahiwalay na direksyon sina Andrew at Alisa. Pero sa halip, ito pala ang magiging simula ng mga pangyayaring susunod. Mabilis na naging bahagi ng sitwasyon si Holly. Ilang linggo lamang matapos ang kanilang unang date,
Madalas na siyang nakikitang kasama ni Andrew sa kanyang bahay, kasama ang batang si Willow. Pagsapit ng Mayo, namimili na sila ng engagement ring. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi nagtagal, nakabuo si Holly ng sarili niyang malinaw na ideya kung ano ang magiging perpektong kinabukasan nila. Sa kanyang pananaw, naroon ng isang matagumpay na lalaki, isang magandang bahay, at isang maliit na batang babae na naglalaro sa kanilang bakuran. Pero may isang taong hindi kasama sa larawang iyon, ang ina ni Willow, si Alyssa. Si Andrew, na dati nang naging agresibo sa pagkuha ng kontrol sa custody case, ay tila tuluyan ng sumang-ayon sa pananaw ng kanyang fiancé tungkol sa magiging buhay ng kanilang pamilya. Habang sinusuri ko ang mga dokumento ng kaso, paulit-ulit akong bumabalik sa isang tanong. Kaano katagal kayang itago ng isang magandang pakikitungo sa publiko ang tunay na intensyon ng isang tao? Nagpapadala si Holly kay Alyssa ng magagalang at maayos na mga mensahe. Sinasabi niya na nais niyang magkaroon sila ng magandang co-parenting relationship para sa kapakanan ni Willow. Sa panlabas, tila perpekto ang lahat. Para silang isang blended family na sanay gustong makita ng kahit sino. Ngunit walang nakakaalam sa kanilang paligid na sa likod ng magagandang pag-uusap na iyon, may ibang bagay ng unti-unting napupuo. Tahimik na may binabalangkas na plano, at hindi ito isang bagay na karaniwang hinaharap ng mga abogado sa family court. Hindi nagtagal, ang kanilang alitan ay hahantong sa paggamit ng surveillance technology at ang mga planadong insidente na idinisenyo upang iligaw ang mga otoridad. Pagsapit ng tag-araw ng 2020, ang dating custody dispute ay tuluyan ng umabot sa usaping kriminal. Sa halip ng mga legal na dokumento at pag-uusap sa pamamagitan ng mga abogado, may nagsimula ng isang tahimik at sistematikong pagmamanman. May maliliit na magnetic GPS tracker na palihim na ikinapit sa ilalim ng mga sasakyang ginagamit ni Alyssa at ng kanyang nobyong si Ben. Ayon sa imbestigasyon, sina Andrew at Holly ang nag-configure sa mga device upang masubaybayan ang bawat galaw ng mga sasakyan, kung gaano kalayo ang kanilang biyahe, kung saan sila humihinto, pati na ang karaniwang ginagawa nila araw-araw. Malayo na ito sa simpleng pagnanais na malaman kung nasaan ang isang tao. Isa itong tuloy-tuloy na pagmamanman na isinagawa ng sistematiko, na para bang isang organisadong tracking operation. Halos kaagad matapos ikabit ang mga GPS tracker, nagsimulang makatanggap ang law enforcement ng sunod-sunod na mga ulat na kalaunan ay napatunayang walang basihan. Isang babae na nagpakilalang Amber ang tumawag sa emergency dispatch. Ayon sa kanyang ulat, agresibong nagmamaneho raw si Alyssa sa isang pangunahing highway. Biglang lumilipat ng lane at nakakaabala sa ibang motorista na maaaring magdulot ng isang mapanganib na insidente sa kalsada. Ang tunay na layunin sa likod ng mga tawag ay malinaw at tila pinag-isipan ng mabuti. May gustong magkaroon ng mga police report na magdodokumento sa umano'y reckless driving ng isang batang ina. Sa pag-asang balang araw ay maipapakita ang mga record na iyon sa isang judge sa family court. Nang hindi magbunga ang mga maling emergency report ayon sa kanilang inaasahan, mas naging direkta ang kanilang mga hakbang. Si Holly mismo ang nagpasimula ng isang komprontasyon kay Teresa, ang ina ni Alyssa. Sa isang maikling insidente, si Holly mismo ang tumawag sa pulis. Nang dumating ang mga opisyal, ipinakita niya ang mga sariwang gasgas sa kanyang balat na may bahid pa ng dugo, at sinabi niyang bigla siyang sinaktan ni Teresa. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na nagsimulang mabuo ang katotohanan. Maingat na sinuri ng mga pulis ang mga marka at napansin ang isang mahalagang detalye. Halos magkakapareho ang direksyon ng mga gasgas, tuwid mula sa itaas pababa.
Ayon sa mga forensic specialist, ang ganitong uri ng pattern ay maaaring makita sa mga sukat na ginawa gamit ang sariling mga kuko. Dahil dito, hindi nagtagal ay bumagsak ang paratang mismo sa lugar ng insidente. Samantala, kumuha sina Andrew at Holly ng isang private investigator. Simple lamang ang kanyang assignment, maghanap ng kahit ano. Mga problemang pinansyal, personal na issue, dating kaso o anumang impormasyon na maaaring gamitin upang questionin ang karapatan ni Alisa bilang isang ina. Binayaran ng maaga ang investigator at nagsimula siyang magmasid sa mga kilos ni Alisa. Pero makalipas ang ilang linggo ng pagsubaybay sa kanyang pang-araw-araw na routine, nagkaroon ng hindi inaasahang resulta ang investigasyon. Wala siyang nakita. Araw-araw, pumapasok si Alisa sa trabaho. Namumuhay siya ng ordinaryo, walang kahina-hinalang utang, walang nakitang iligal na gawain at walang ebidensyang lumalabag siya sa batas. At dito gusto kong pag-isipan ninyo ang isang bagay. Ano ang nangyayari kapag ang isang taong may maingat na binuong plano ay humarap sa isang taong ayaw magbigay ng ebidensyang hinahanap niya? May mga taong sumusuko, pero may iba na maaaring piliing gumawa mismo ng ebidensyang gusto nilang makita. Pagsapit ng September 2020, umabot sa panibagong antas ng panggigipit. Isang anonymous caller ang nagpakilalang Frank ang tumawag sa emergency dispatch. Iniulat niya na may isang empleyado sa isang apartment leasing office na umano'y nagtatago at nagbibenta ng mga ipinagbabawal na bagay mula sa trunk ng kanyang sasakyan sa parking lot. Napaka-eksakto ng mga detalyeng ibinigay ng caller. Binanggit niya ang modelo ng sasakyan, license plate number, at mismong address ng pinagtatrabahuan ni Alisa. Kailangang tumugon ang mga pulis sa ganitong uri ng report, kaya pumunta sila sa Green Tree Apartment Complex at agad na hinanap si Alisa. Hiningi nila ang susi ng kanyang sasakyan at sinabi nilang kailangan nilang suriin ang loob nito. Dahil alam ni Alisa na wala siyang itinatago, mahinahon niyang binuksan ng sasakyan. Pagbukas ng trunk, doon nakakita ang mga pulis ng mga bag na naglalaman umano ng mga ipinagbabawal na substance, isang baril na may pala at isang malaking halaga ng pera. Nakaayos ang mga ito sa paraang tila siguradong mapapansin agad kapag binuksan ng trunk. Kalaunan, sinabi ni Alisa sa mga taong malapit sa kanya na sa sandaling iyon, nakaranas siya ng isa sa pinakamalaking pagkabigla sa buong buhay niya. Sa isipin ni Alisa, malinaw na niyang naiisip ang posibilidad na siya ay maaaresto at maaaring mawalan ng custody kay Willow. Pero hindi umayon sa plano ang nangyari. Habang nagtatanong ang mga pulis sa parking lot, agad nilang napansin na may ilang bagay na hindi nagtutugma. Ang reaksyon ni Alisa ay hindi tugma sa isang taong sadyang nagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay. Kasabay nito, kapansin-pansin din ang anonymous tip. Masyado itong eksakto na para bang maingat na pinag-isipan ang bawat detalye bago ito inaulat. Sa huli nakarating ang mga pulis sa isang konklusyon na tila pinakamakatwiran, posibleng may ibang taong naglagay ng mga ebidensya sa loob ng sasakyan. Walang inaresto at umalis ang mga pulis sa lugar. Mag-isa sa tabi ng kanyang sasakyan, unti-unting pinagdugtong-dugtong ni Alisa ang lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng text message sa kanyang roommate na halos wala ng puwang para sa pagdududa. Ang mensahe, susubukan niya akong patayin. Nabigo na ang lahat ng legal na paraan ng panggigipit sa kanya. Nabigo rin ang bawat pagtatangkang ipakita na may ginawa siyang mali. At tila isang matinding hakbang na lamang ang natitira. Ngayon, bumalik tayo sa October 2, 2020. Ilang oras lamang matapos ang insidenteng naganap sa labas ng leasing office, napansin ng isang highway patrol unit ang pickup truck ni Andrew at pinahinto ito para sa isang traffic stop. Maingat na lumapit ang mga pulis dahil naniniwala silang
Maaaring armado pa ang taong hinahanap nila at maaaring gumawa ng paraan upang maiwasang maaresto. Ngunit ang nakita nila sa loob ng truck ay tila isang pangkaraniwang eksena. Si Andrew ang nasa driver's seat, si Holly naman ang nakaupo sa front passenger seat, at sa back seat ay ang maliit na si Willow. Maingat na minamasdan ng mga pulis ang kilos ng mag-asawa. Ilang oras lamang ang nakalipas, ang ina ni Willow ay nasangkot sa isang malubhang insidente sa mismong liwanag ng araw. Ngunit kapansin-pansin na walang malinaw na senyales ng matinding pagkapigla sa kanilang dalawa. Walang nanginginig na mga kamay, walang halatang panik, walang kinakabahang tinginan, at maging ang uri ng kalituhan na karaniwang maaaring maranasan ng isang tao matapos makarinig ng napakasamang balita. Agad na kinuha ni Holly ang direksyon ng pag-uusap. Walang pag-aalinlangan, nagbigay siya ng isang kwento na tila matagal nang pinag-isipan. Sinabi niyang napaka-protective at selos sa niyang fiancé at halos hindi niya hinahayaang mawala sa kanyang paningin si Andrew. Ayon kay Holly, buong umaga raw na nasa bahay si Andrew kasama niya at hindi siya umalis sa kanyang tabi. Matapos ang traffic stop, pinayagan ng mga pulis na umalis sina Andrew at Holly, pero may malinaw silang tagupilin. Huwag muna silang uuwi dahil ang kanilang bahay ay isinailalim na sa isang masusing paghahanap. Samantala, sinimulan ng mga pulis na suriin ang mga kalsada at lugar sa paligid ng property. Wala pang 1 milya mula sa bahay ni Andrew, sa dulo ng isang tahimik na dead-end street, may nakita silang isang abandonadong itim na Ford Expedition. Nang suriin ng mga otoridad ang license plate at vehicle identification number nito sa kanilang database, lumitaw ang unang malaking breakthrough sa kaso. Ang SUV ay binili gamit ang cash sa pamamagitan ng isang online classified website. At ang mas nakakagulat, eksaktong 1 linggo bago ang insidente ito binili. Sinuri ng mga crime scene investigator ang abandonadong sasakyan at ang kanilang natuklasan sa loob nito ang agad na nagbigay ng sagot sa isa sa pinakamalaking misteryo noong umagang iyon. Sa mga upuan ay may mga bakas ng dark theatrical makeup, isang peking balbas na naglalaman ng DNA ni Andrew, at mga sintetikong itim na buhok na may bakas ng tuyong dugo ni Alisa. Ayon sa mga investigador, gumamit si Andrew ng makapal na theatrical makeup upang lubos na baguhin ang itsura ng kanyang mukha at iligaw ang mga pulis sa ibang direksyon. Kalaunan nakakuha rin ang mga detective ng surveillance footage mula sa mga security camera sa paligid. Malinaw sa video na makikitang ipinarada ni Andrew ang SUV, mabilis na bumaba at tumakbo diretso patungo sa kanyang bahay. Pag-isipan ninyo ito, paano mo guguguli ng ilang linggo sa maingat na pagpaplano ng bawat detalye, pagbili ng mga espesyal na kagamitan at pagbuo ng isang komplikadong pagtatakip sa tunay mong pagkakakilanlan. Pero pagkatapos ay iiwan mo ang isa sa pinakamahalagang ebidensya, ilang bloke lamang mula sa sarili mong bahay, kasama pa ang sarili mong biological evidence. Ang ganitong sobrang kumpiyansa ang maaaring maging isa sa pinakamalaking tulong para sa isang forensic team. Sumunod na sinaliksik ng mga detective ang pickup truck na minaneho ni na Andrew at Holly nang sila ay pahintuin noong araw na iyon. Sa loob nakakita sila ng isang bag na sa unang tingin ay ordinaryong diaper bag, pero sa halip ng mga gamit ng bata, puno ito ng makakapal na trash bag. Sa loob ng mga iyon ay mga sapatos na panlalaki na pinutol-putol at ibinabad sa matapang na bleach, mga walang lamang bote ng liquid foundation na para sa napakaitim na skin tone at mga maruruming makeup removal wipes. Ipinapakita ng mga natuklasang ito na may taong nagtangkang alisin ang mga gamit at burahin ang mga bakas ng disguise habang nasa biyahe pa. Sa masusing paghahanap sa bahay, lalo pang dumami ang mahalagang ebidensya.
Nakuha ng mga investigador ang mga charging station na tugma sa mga GPS tracker na dati nang natagpuan sa ilalim ng mga sasakyan ni na Alisa at Ben. Sa loob ng isang safe, nakakita rin sila ng isang firearm suppressor na hindi nakarehistro. Pero ang ilan sa pinakamalalakas na ebidensya ay hindi nakatago sa loob ng safe. Nasa ibabaw lamang ito ng isang desk. Nakakita ang mga detective ng isang sobre na naglalaman ng mga sulat kamay na notes. Nakasulat dito ang detalyong draft ng anonymous phone call noong September kung saan iniulat ang umano'y ipinagbabawal na substance sa trunk ng sasakyan ni Alisa. Nang ikumpara ito sa aktual na tawag, halos salita sa salita ang pagkakatugma. Pagkatapos, sinuri ng mga teknisyan ang isa sa mga prepaid cellphone na nakuha sa isinagawang search. Sa browser history nito, may nakita silang isang kamakailang internet search. May isang partikular na tanong na hinanap ng user. Ano ang pinakamabisang kimikal para alisin ang gunshot residue sa mga kamay? Sa huli, tuluyang bumagsak ang maingat na binuong alibay ni Andrew dahil sa pinagsama-samang ebidensya. Mula sa make-up sa resibo ng mga binili hanggang sa mga internet searches na na-recover mula sa mga device. Unti-unting nagsimulang mabuo ng mga store records at digital evidence ang totoong kwento tungkol sa mga paghahandang ginawa bago ang insidente. Ang mga unang tingin ay tila magkakahiwalay at walang kaugnayan ng mga pagbili. Pero nang pagsamasamahin ng mga investigador ang lahat ng detalye, nabuo ang isang malinaw at sistematikong timeline. Noong September 10, bumili ng mahabang itim na balbas, isang maluwag na damit na maaaring gamitin upang maitago ang tunay na pangangatawan ng taong magsasagawa ng insidente. Noong October 14 naman, isinama sa mga binili ang liquid foundation na may pinakamadilim na shade. Pagdating ng September 19, bumili naman ng mga bala at isang hunting knife na may malaking fixed blade. Habang sinusuri ko ang mga ebidensya, may isang detalye agad na nakapansin-pansin. Lahat ng mga pagbili ay isinagawa gamit ang cash at bawat transaksyon ay ginawa sa magkakaibang tindahan. Ipinapakita nito na sinubukan ng taong nasa likod ng plano na iwasang gumamit ng bank card, marahil upang mabawasan ang digital financial trail na maaaring masundan ng mga investigador. Pagkatapos, bumaling ang mga detective sa cellphone ni Andrew. Nasa device pa rin ang mga text conversation nila ni Holly. Isang linggo bago ang lahat ng pangyayari, nag-impake si Holly at bumiyahe patungong Mexico. Pag-isipan ninyo kung gaano kaingat ang naging hakbang na iyon. Pisikal niyang inilayo ang sarili sa sitwasyon at nakalikha ng tila matibay na alibay sa labas ng United States. Mula sa resort na kanyang tinutuluyan, patuloy siyang nagpapadala ng mga mensahe kay Andrew. Hinihikayat siya at lalo pang pinatitibay ang kanyang desisyon. Hanggang sa kalaunan, ipinadala niya ang mensaheng itinuturing ng mga investigador bilang huling pagtulak. Kailangan ko ng lalaking poprotekta sa kanyang pamilya laban sa buong mundo at gagawin ang lahat para rito. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ebidensyang nakalap, bumalik ang mga investigador sa madaling araw ng October 2. Batay sa mga na-recover na ebidensya, ito ang kanilang naging reconstruction sa mga pangyayari. Bago umalis ng bahay, naglagay si Andrew ng makapal na dark theatrical makeup sa kanyang mukha, nagkabit ng peking balbas, at nagsuot ng itim na balapal. Pagkatapos, sumakay siya sa isang ginamit na itim na SUV na kamakailan lamang niyang binili at nagmaneho patungo sa Green Tree parking lot. Pagdating doon, ipinarada niya ang sasakyan sa lugar kung saan malinaw niyang makikita ang karaniwang parking space ni Alisa bago magsimula ang kanyang trabaho. Makalipas ang ilang minuto, bandang 9:09 ng umaga, dumating si Alisa sa parking lot. Ipinark niya ang kanyang sasakyan, pinatay ang makina at nanatili muna sa loob ng ilang sandali.
Mabilis na bumaba si Andrew mula sa SUV at direktang nagtungo sa driver's side ng sasakyan ni Alisa. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang baril at nagpaputok mula sa labas patungo sa nakasarang bintana. Nabasag ang salamin at nagtamo si Alisa ng napakalubhang pinsala, kabilang ang permanenteng pagkawala ng paningin sa kanyang kaliwang mata. Maraming tao ang maaaring mawalan agad ng malay dahil sa ganitong tindi ng pinsala. Pero hindi sumuko si Alisa. Sa kabila ng kanyang kritikal na kalagayan, nagawa pa rin niyang buksan ang pinto, bumaba mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa salaming entrance ng kanilang opisina. At sa sandaling iyon, nagsimulang hindi umayon sa plano ang lahat. Nang mapansin ni Andrew na nakakatayo at nakakatakbo pa si Alisa, inilabas niya ang parehong hunting knife na binili niya ilang linggo bago iyon at hinabol si Alisa. Naabutan niya si Alisa malapit sa mga konkretong hagdan sa labas ng entrance. Iyon mismo ang sandaling nasaksihan ng kanyang mga takot na katrabaho sa pamamagitan ng salamin. Paulit-ulit na inatake si Alisa ng suspect gamit ang kutsilyo. Kalaunan nakita ng mga investigador ang mga defensive wounds sa mga braso ni Alisa. Ipinakita nito na desperado siyang lumaban at protektahan ang sarili gamit lamang ang kanyang mga kamay hanggang sa huling sandali. Nang hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili, bumalik ang suspect sa itim na Ford at agad na umalis. Iniwan niya ang SUV sa isang kalapit na dead-end street. Sinubukang alisin ang ilang bakas sa loob ng kanyang pickup truck at mabilis na umuwi upang alisin ang makeup sa kanyang mukha gamit ang mga panlinis na kemikal. Sa sandaling iyon, kumbinsido si Andrew na naging matagumpay ang kanyang disguise. Akala niya naligaw na niya ang mga investigador at nalampasan na niya ang buong sistema. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Ang mga bote ng makeup na naiwan pati na ang browser history ng kanyang mga device ay nagsisimula ng maglantad sa tunay na nangyari. Nang tuluyang maaresto si Andrew, agad na napagtanto ni Holly na bumagsak na ang kanilang maingat na binuong alipay. Walang pag-aalinlangan, agad niyang inilayo ang sarili kay Andrew. Sumakay siya ng isang taxi, umalis sa Texas at nagtungo sa Michigan. Doon, bumili siya ng bagong Lexus at hindi nagtagal ay nagsimula ng panibagong relasyon sa ibang lalaki. Samantala, matapos mapagtanto ni Andrew na siya na lamang ang haharap sa lahat ng problema, nagpa siya siyang makipagtulungan sa mga federal investigator. At sinabi niya sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Sa huli, ipinakita ng investigasyon na may mahalagang papel si Holly sa pagpaplano ng insidente. Noong 2023, nasintensyahan si Andrew Bird ng 43 years sa bilangguan. Kalaunan, inaresto naman ng mga federal agents si Holly sa Miami International Airport matapos siyang maiugnay sa mga digital records sa tindahan kung saan binili ang hunting knife. Nang umabot sa paglilitis ang kaso noong 2024, kinailangan lamang ng jury ng humigit kumulang 90 minutes upang makapaglabas ng hatol. Nasintensyahan siya ng 2 magkasunod na life sentence. Samantala, opisyal na inampo ni Teresa si Wellow. Sa totoo lang, dito makikita ang pinakamalaking irony sa buong kwento. Sa kabila ng lahat ng pagtatangkang kontrolin ang kinabukasan ni Wellow, ang batang babae ay nauwi sa pangangalaga ng taong tunay na handang protektahan siya, ang kanyang lola. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.